Si Judge Quero nga ang nakapuna nun eh. Sabi niya ganun. Anong talata yun? Yung sa, sabi, kayo'y maging mapagpatuloy. Ang nakalagay sa English nun, hospitality. Ibig sabihin, pagpapatuloy. Kung may dumarating sa tahanan mo, magpatuloyan kayo. Patuloyin mo. Hindi, yung ibig sabihin nun is pagpapatuloy na parang continue in service. Na yun ang pakahulugan niya. Dapat daw sa ating paglilingkod sa Diyos, mapagpatuloy tayo. Kumbaga, kahit mayroong hirap na dinaranas, magpatuloy lang sa paglilingkod. Kung titignan mo naman sa English, hindi naman pala pagpapatuloy na continue in service, kung hindi hospitality. Yun pa lang di ba? Ayan unang Pedro 4:9, na mangagpatuloyan kayo ng walang bulong-bulungan. Pag pinost mo yan, Judge Quero sa English, ang nakalagay dyan, hospitality. Yan, use hospitality one to another without grudging. So, ang punto natin dyan is wala naman tayong kiniklaim na tayo ang marunong, tayo ang pinaunawaan, kasi lahat naman pwedeng makaunawa sa Biblia. Pero to point out na mayroon ka po na mga turo na hindi na tama, hindi na matuwid ang paggamit mo sa Biblia, yun ba masama yun? Komo ba nagtatanong kami sa iyo at kinu-question namin ang iyong pangangaral? Meron na ba kaming kataasan ng pag-iisip? Parang isang guro na nagtuturo ng basic math na sinasabi mo 1 plus 1 is equal to 3. Kung sabihin namin sa iyo, teacher, hindi po ba 1 plus 1 is equal to 2? Mataas ang pag-iisip mo. Ganun na agad ang sasabihin mo sa amin? At ang ginamit na sitas dyan, Judge Quero, yung nasa unang Pedro 5:5, dyan tumakbo yung kanyang pagtuturo Tsaka sa unang Pedro 4:1, sa 5:5 muna tayo. Yun, sabi daw niya, di ikaw na. Ikaw pala may alam ikaw na, ganun ba yun? Pagka ba merong nagtatanong ng tungkol sa kautusan kay Kristo, ganyan ba niya sinasagot yung mga nag-a-address sa kanya? Ikaw na marunong, di ikaw na. Hindi naman kasi sarcastic ang ating Panginoon. Kahit nga yung mga sumusubok ng kanyang kakayanan, at kahit din naman yung mga nagtatanong lang upang siya'y maipahamak o para may maisumbong laban sa kanya, sinasagot niya ng maayos yun Kamukha naman ng claim nung nakaraan, ulitin ko, na ang claim niya naman siya naman daw ay, tawag doon, ministrong kagaya ni San Pablo, na hindi dapat ko ipalagay nga kaming mga tapat. Again, diniscuss na natin yan noong nakaraang topic reaction natin, na hindi kasi dapat ang gamit sa salitang ipalagay nga kami, na parang ibig sabihin yan is assumption, na-discuss na natin yan noong nakaraan. Maling pakahulugan yun, na yung salitang ipalagay nga kami, gamitin mo as word na assumption. Hindi yan ang Greek corresponding meaning ng salitang ipalagay, na nagtataka naman tayo hanggang ngayon, nalugmok na sila dyan. Hanggang ngayon, ganyan ang paliwanag nila dyan. Na-stuck na sila dyan sa salitang palagay. Iba-iba wika tayo ng palagay. Kaya yung palagay ng mga taong yan, matataas ang mga kaisipan nila. Di kayo na. Di ba? Ganun ba yun? Kung wala kang maisagot, sasabihin mo na lang, di kayo na. Ako, pwede akong uhugin talaga. Pero, ikumpara mo yung sarili mo kay Pedro o kay Pablo. Ikumpara mo yung sarili mo kay Moises. At ngayon, ikinukumpara mo ang sarili mo kay Manny Pacquiao as if title holder ka rin, kagaya ni Manny Pacquiao. Remember, 8 ang division na hawak-hawak ni Pacquiao under his belt at 12 naman sa buong mundo, titulo sa buong mundo. Manny Pacquiao, for all I care, can flaunt his status. Pero ikaw, ano ang napatunayan mo? Kamukha nung sinabi ng ministro mo, sabi niya, di kung kayo ang totoo, kung kinakasangkapan kayo ng Diyos, mangaral kayo. Well, kung ibabalik ko naman sa iyo yan, Mangiliman, ikaw ba nangangaral ka? Tanungin ko ngayon sa iyo, ibabalik ko lang sa iyo ang tanong mo. Kailan, mula nang namatay si Bes,
Si Elio Soriano, kailan ka huling nangaral? Tanungin nga natin. Sabi kasi nila, hindi raw sila nangangaral eh. Bakit daw kung hindi naman daw sila nangangaral, bakit daw sila pinupuna? Kailan ka huling nangaral? Kailan mo huling sinunod yung utos ni Kristo na ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa buong sanlibutan? Kasama na ang mga ministro at mga manggagawa. Kailan kayo huling nangaral? At kung totoo yan, 5 taon nang napatay si Bes, kailan huling nagdoktrina ang kinikilala mong leader? Ako lang naman ay nagtatanong, hindi naman ako nang aatake. Sa 5 taon, sabi kasi ni Armang Iliman tignan natin kung magkakabunga yung inyong pangangaral. Kung kayo talagang sinasamahan, mangaral kayo. Well, I will give you the same dose of your own medicine. Bakit takot? Okay, mali, babaguhin ko, hindi takot. Bakit hindi nagdodoktrina yung kinikilala mong leader? Nagbibigay lang naman ako ng isang malayang pagtatanong at pagsisiyasat. Diba? Bakit? Is there a reason behind hindi nagdodoktrina at yung tape pa rin ng matandang pumanaw na ang ginagamit sa pagdodoktrina? Kung totoo yung claim mo na kung kayo talaga ang sinasamahan ng Diyos, bakit hindi nagdodoktrina yung kinikilala mong leader? Para sabihin mo na mapatunayan namin na kami talagang sinasamahan ng Diyos, mangaral kami. Bakit yung kinikilala mong leader ay hindi nangangaral sa labas, sa loob lang? Meron din naman kaming hawak na video, nakatibayan, siya mismo nagsabi. Diba? Paano mo tatawaging mangangaral yan? Hindi naman nangangaral. Nangangaral lang sa loob. Sa labas, hindi nangangaral. Ito lang naman ay mga palaisipang itinatanong namin sa inyo at huwag sana kayong magalit kasi yan ang legacy na iniwan sa atin ng matanda eh. Sinabi niya na walang makakatalo sa ating paniniwala at pananampalatayang taglay. Bakit naman ngayon wala na yung long-standing tradition na yon? Iyon ang hinahanap namin eh. Kakatapos lang nung pagsamba kanina, prayer meeting kanina. Yan. Dumalo din si Judge Guerrero. Anyway, nasabi natin, Judge, na magkakaroon tayo ng topic reaction sa mga pagkakatipo nila. So, ang paksa kanina, pakianuhan mo na lang ako at tabayanan mo ako, Judge Guerrero. Yan. So, ano nga yung mga diniscuss nila, Tol? So, kung nakaraang pagsamba at pasalamat, diniscuss nila na ikinumpara niya yung sarili niya kay kay Pablo na kung ipinalalagay mo raw siyang ministro ni Kristo, hindi mo siya dapat questionin. Kagaya ng pagsisiyasat nung Kore at Datan kay Moises. So, kanina naman, just to avoid accountability and questioning, inihahalin tulad niya naman yung sarili niya kay Manny Pacquiao. Na si Manny Pacquiao daw, Judge Guerrero, pakipost mo nga yung sinend ko sa'yo kanina. Meron daw siyang 8 title. So, nung tinignan ko naman sa Google, hindi naman pala 8 title, 8 divisions. So anyway, so ngayon naman ikinukumpara niya na yung sarili niya kay Manny Pacquiao kasi daw para daw Manny Pacquiao, kumbaga Manny Pacquiao has won 12 major world title. 12 major world title pala, hindi 8, sabi niya kasi kanina 8. Ang 8 yung divisions, no? Anyway, so kaya niya na brought up si Manny Pacquiao kasi daw kung si Manny Pacquiao daw, kumbaga titled boxer siya, meron daw isang uhugin na hahamon sa kanya, sa tingin daw ba natin, papatulan ni Manny Pacquiao yun? Kailan lang naman daw sumipot sa mundo at uhugin pa daw? Apparently, wala naman kasing pangalan. Apparently, yan tinutukoy niya yung mga umexit na nagsasalita against his leadership. Siguro isa na ako doon. Hindi ko naman sinasabing ako talaga.
siguro yan, yung mga naunang nagsalita, sila Batong, sila CJ, sila DK, siguro lang naman, isa na ako dun. Kasi meron din naman ako nasabi na I'm calling him out. Kung talagang sugo siya ng Diyos, i-defend niya yung pagkasugo niya. Patunayan niya yung mga aral niya, walang kamalian. Kasi hindi naman masama yun. Si Esteban nga di ba? Sa kanyang pagtatanggol ng aral sa kanyang pakikipagkatwiranan, binato siya hanggang siya'y mamatay. Di ba? Yun lang naman ang punto ko na ang sinasabi niya bakit daw papatulan ni Manny Pacquiao yung mga uhugin? Well, that is called it's a logical fallacy. Ang tawag doon appeal to popularity. Na sikat ako, bakit kita papatulan? Which is true siguro kung ikaw talaga si Manny Pacquiao. But again, madalas naman nating naririnig sa kanya yun claiming is one thing and proving is another. You can claim that you are a title holder. You can claim that you are sugo ng Diyos. Pero patunayan mo muna. Kasi lalabas kasi niya, lahat ng magki-claim na sila sugo ng Diyos, pwede na. Kaya nga, kailangan mapatunayan natin, di ba? At tas ang naging punto niya, kaya niya naman nabanggit si Manny Pacquiao is matataas daw ang pag-iisip ng mga kumu-question sa kanya. Kasi dapat daw, kung meron tayong kababaan ng pag-iisip, hindi tayo gano'n. Nakakala mo daw sino tayo. Akala daw natin mga marurunong tayo. Akala natin marami tayong alam. Tayo ang merong unawa. As nagpaikot-ikot yun sa mga talatang ginamit niya sa Biblia. Habang ako naman nakikinig, kami ni Judge Quero, tinitignan namin syempre, kasi ganun naman talaga dapat Sisiyasatin mo kung yung paggamit mo ng talata is matuwid na paggamit. Bibigyan ko lang kayo ng isang halimbawa. Kasi may isang pagkakataon, dumalo kami ng pagkakatipon dyan. Si Judge Quero nga ang nakapuna nun Sabi niya ganun. Anong talata yun? Yung sa mapagpatuloy. Pakipost mo nga yung sitas. Sabi, kayo'y maging mapagpatuloy. Ang nakalagay sa English nun, hospitality. Ibig sabihin, pagpapatuloy. Kung may dumarating sa tahanan mo, magpatuluyan kayo. Patuloyin mo. Hindi, yung ibig sabihin nun is pagpapatuloy na parang continue in service. Na yun ang pakahulugan niya. Dapat daw sa ating paglilingkod sa Diyos, mapagpatuloy tayo. Kumbaga, kahit mayroong hirap na dinaranas, magpatuloy lang sa paglilingkod. Kung titignan mo naman sa English, hindi naman pala pagpapatuloy na continue in service, kung hindi hospitality. Yun pa lang di ba? Ayan unang Pedro 4:9. Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Pag pinost mo yan, Judge Quero sa English, ang nakalagay dyan, hospitality. Yan, use hospitality one to another without grudging. So, ang punto natin dyan is wala naman tayong kiniklaim na tayo ang marunong, tayo ang pinaunawaan, kasi lahat naman pwedeng makaunawa sa Biblia. Pero to point out na mayroon ka po na mga turo na hindi na tama, hindi na matuwid ang paggamit mo sa Biblia, yun ba masama yun? Komo ba nagtatanong kami sa iyo at kinu-question namin ang iyong pangangaral? Meron na ba kaming kataasan ng pag-iisip? Parang isang guro na nagtuturo ng basic math na sinasabi mo 1 + 1 = 3. Kung sabihin namin sa iyo, teacher, hindi po ba 1 + 1 = 2? Mataas ang pag-iisip mo. Ganun na agad ang sasabihin mo sa amin? At ang ginamit na sitas dyan, Judge Quero, yung nasa unang Pedro 5:5, baka pwede mong i-post. Yan, dyan tumakbo yung kanyang
pagtuturo tsaka sa unang Pedro 4:1, sa 5:5 muna tayo. Yun, sabi daw niya, edi ikaw na. Ikaw pala may alam ikaw na, ganun ba yun? Pagka ba merong nagtatanong ng tungkol sa kautusan kay Kristo, ganyan ba niya sinasagot yung mga nag-a-address sa kanya? Ikaw na marunong, edi ikaw na. Hindi naman kasi sarcastic ang ating Panginoon. Kahit nga yung mga sumusubok ng kanyang kakayanan, at kahit din naman yung mga nagtatanong lang upang siya'y maipahamak o para may maisumbong laban sa kanya, sinasagot niya ng maayos yun Pakipost mo nga, Judge Kerry, yung 5:5 ng unang Pedro. I-debunk lang natin kung tama yung pagpapaliwanag na ginagawa niya. Kasi sa Biblia, sabi, nakalimutan ko lang yung talata may isang tao nagsasalita, tila matuwid o tama yung kanyang sinasabi. Pero dumarating ang kanyang kapwa at sinisiyasat ang kanyang sinasabi. Hindi naman masama na siyasatin namin yung sinasabi mo. Kasi nga, di ba, nung nakaraang Sabado, diniscuss natin yan sa Pause and Ponder Ikaw mismo ang nagsabi, meron kaming video clip nun Kung wala kang itinatago, isasubject mo yung sarili mo sa interrogation. Pwede kang magpatanong, pwede kang tanungin. Tanungin nyo kami kahit sa amin, sabi mo, huwag kayong maniniwala agad. Kahit kami pa nagsasalita, huwag nyo kami basta paniniwalaan. We are just exercising the liberty and the freedom that was given to us. Ikaw mismo, nagbigay sa amin ito ng direktibang ito para siyasatin namin ang iyong mga aral. Ngayong susundin namin yung sinasabi mo, does that put us in the wrong? Para naman kasing lalapas niyan, wala kaming sukat puntahan. Parang yung kasabihang English na damn if you do, damn if you don't. Sabi mo, siyasatin ka namin. Nung siniyasat ka namin, mali kami. Isang kami lulugar sa'yo, di ba? Wala kaming layunin. Pakipost mo nga, tol, yung 5:5 ng unang Pedro. Hindi lang ako pwede ngayon kasi nagdadrive ako yan kasi ang ginamit niyang talata, no? Pwede mong ilagay yung laman ng sitas. Pakipost na lang dito. Yan yung ginamit niyang talata Yung 5:5 ng unang Pedro. Yan. Sino ba ang pwede? Anyone na pwede mag-post, pakina lang po. Yan. Gayon din naman kayong, teka lang hindi ko mabasa. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko, yan ba yun? 5:5. Ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, tatapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yung tinutukoy niya diyang mapagpakumbaba, ang tinutukoy kasi, ang sabi kasi diyan sa Greek, tapei no prosinen. Ang ibig sabihin niya na humility. Iba ito doon sa ginamit niya kasi pinagganyan siya, di ba? Pinagdudugtong-dugtong, pinagtatahi-tahi yung mga talata as if yung mga talatang yan is interconnected based doon sa kanyang analogy or sa kanyang narrative. Ngayon, idinugtong niya sa unang Pedro 4:1. Pakipost mo nga yun. Ang ibig daw kasing sabihin yan, magpakumbaba kayo. Dapat daw ang pag-iisip natin, mapagpakumbaba. As if ang kahulugan niya dyan is being humble, mababang kaisipan. Kasi daw yung mga lumalaban daw sa kanya, yung mga sumisiyasat sa kanya, nakala mo raw karurunong, matataas daw ang kaisipan. So, ginamit niya yung unang Pedro 4:1 to prove his claim na yung talagang mga lumalaban sa kanya,
hindi mababang kalooban kasi pagka daw mataas ang kaisipan mo, palalo ka, sumasalangsang sa'yo ang Diyos. Diba? Tinignan ko rin naman sa Greek, yung salitang pagsalangsang na ginamit dyan, kapareho nung takbuhan ng diwa na sinasabi ni Pedro sa kanyang sulat dyan, sa unang Pedro 4 hanggang 5. Ang nakalagay kasi dyan, resist. Sumasalangsang siya. Mamaya tignan natin. Unang Pedro 4:1. Pakipost mo nga, tol. Ayan. Sabi ni Ben, shout out, subscribe to FSD. Sige, pag marami na akong perang katulad mo, magsusubscribe ako para kahit nagdadrive ako, pwede akong magbuklat ng talata. Masahin natin. Ang sabi dyan, teka lang kasi mahirap sa Kung papaano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Tignan nyo ito, mga kapatid. Ito ang example na gusto kong ipunto sa inyo, na kung gumamit siya ng talata is out of context. Meron kasing tinutukoy dito si Pedro, Sabi niya, kung paano ngang si Kristo. Si Kristo, sabi niya, nagbata sa laman. Alam naman natin kung bakit siya nagbata sa laman, di ba? Di ba? Dahil alam natin na yun ang katalagahan niya. Magbabata siya sa laman, ipapako sa krus, mamamatay, bubuhayin na maguli ng Diyos. Sabi dito, kung paano, meron kasing paksa kumbaga merong tinutukoy dito si Pedro na yun nga dapat kung magbabasa tayo ng mga talata sa Biblia, dapat exegesis, hindi eisegesis. Yung eisegesis, papakahulugan mo siya base kung paano mo siya naintindihan o kung paano mo siyang gustong gamitin. Hindi dapat eisegesis pag binabasa mo tong 4:1 ng Pedro. Ang sabi dyan, kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman. Yung pagbabata niya sa laman, sabi niya, magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Yung palang mere act na pagbabata ni Kristo sa laman, pwede nating gawing warfare yun Gayon din tayo sa ating pag-iisip. Anong ibig sabihin nun? Ayan din ang kahulugan sa next na sinabi. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil ng kasalanan. Yun pala ang dahilan ng kanyang pagbabata sa laman. Sa kanyang pagbabata sa laman, pwede mong mapatigil ang kasalanan. Siyempre nga naman, lahat ng mga layaw ng laman, kapag binata mo yung kamukha ng pagbabata ni Kristo, mapapatigil mo ang kasalanan. That's the whole point. Yun yung klase ng kaisipan na dapat nating taglayin. Kamukha ng suffering na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo nagbabata rin or we suffer the same suffering like the Lord Jesus Christ has suffered, ganong kaisipan ang taglayin natin kasi merong mga lingkod ng Diyos nung panahon ni San Pablo na pagka sila ay nagbabata sila ng mga nakalagay diyan, nagbabata sila sa laman ng mga suffering. Ang akala nila sinusumpa sila ng Diyos, akala nila hindi sila gumagawa ng kalooban ng Diyos. Diba? Kagaya naman ni Job, na nung nagbata siya sa laman, akala ng mga kaibigan ni Job na como nagsasuffer si Job, sumpa ng Diyos yun. Kahit nga yung 3 best friend niya, yun din ang assessment, diba? Nung naghihirap na siya, sinusumpa siya ng Diyos. Kumbaga, inaalis lang ni Pedro yung kaisipan sa mga kapwa niya Kristiyano na hindi. Si Kristo man, nung nagbata siya sa laman, sabi niyang ganun,
paraan niya yun para mapatigil niya ang kasalanan. And ultimately, yun nga ang magliligtas sa atin sa kasalanan. Na sa kamatayan niya, sa pagkabubo ng dugo niya, matatakpan niya ang kasalanan ng sanglibutan. Diba, nasa 3:15 ng Juan yun, ano? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, iaalay niya ang kanyang sarili, matutubos niya ang sanglibutan sa kasalanan. Yun ang punto ni Pablo dito, o ni Pedro dito. Hindi ang ibig sabihin niyan yung kaisipan na mababa, na pagiging humble, kasi ang nakalagay diyan iba doon sa binabanggit sa 5:5. Hindi naman humble-minded ang ibig sabihin diyan ni Pedro. Para pakahuluganan mo na being humble ang ibig ituro diyan. Yung kaisipan ni Kristo na pagiging mababa, ibig sabihin kasi bagamat nasa anyo siya ng Diyos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad sa mga tao. Yun, pagpapakababa yun eh. Pero ang ibig bang sabihin, nagpapaka-humble ang Panginoon? Hindi, in the manner na gustong ipaliwanag sa atin sa paksa kanina sa prayer meeting. May mga pagkakataong kailangan mong magpakumbaba. Pero yung pagpapakababa na tinutukoy dito, hindi ibig sabihin nun being humble, na yun ang binabanggit sa unang Pedro 5:5, yung tapeinophrosinen sa salitang Greek, ano? Kaya nga malaki yung yan ang danger kapag ang narrative ng mga ngaralang susundan natin, lalabas, nagkakaroon sila ng moral licensing na tinatawag, na dahil sila ay nagpakilalang ministro, nagpakilalang sugo, they are beyond correction and they are beyond questioning. Hindi mo na pwedeng tanungin, hindi mo na pwedeng mausisa yung kanilang tinuturo. Iko-connect niya naman yan sa pagiging Manny Pacquiao. Kung si Manny nga uhugin ka lang naman Bakit ka papatulan ni Manny Pacquiao? That is a categorical error. Bakit? Ikaw ba si Manny Pacquiao? At ako'y uhugin, pwede yun. Ako, pwede mong tawaging uhugin. Kung ikukumpara mo ko kay Manny Pacquiao, wala naman akong boxing prowess, talagang uhugin lang ako. Yun, pwedeng mag-apply sa akin. Pero sa'yo, hindi pwedeng umapply na ikaw ang Manny Pacquiao. Did you get my point, Judge Cairo? Diba? Ang tawag dyan sa psychology, moral licensing, na parang appeal to popularity. Na komo popular ka, komo ikaw ay nailagay dyan sa kalagayang bilang nangangasiwa, beyond correction ka na or beyond admonition. Kamukha naman nung claim nung nakaraan, ulitin ko, na ang claim niya naman, siya naman daw ay, tawag doon, ministrong kagaya ni San Pablo, na hindi dapat ko ipalagay nga kaming mga tapat. Again, diniscuss na natin yan nung nakaraang topic reaction natin, na hindi kasi dapat ang gamit sa salitang ipalagay nga kami, na parang ibig sabihin niyan is assumption, Na-discuss na natin yan nakaraan. Maling pakahulugan yun. Na yung salitang ipalagay nga kami, gamitin mo as word na assumption. Hindi yan ang Greek corresponding meaning ng salitang ipalagay. Na nagtataka naman tayo hanggang ngayon, nalugmok na sila dyan. Hanggang ngayon, ganyan ang paliwanag nila dyan. Na-stuck na sila dyan sa salitang palagay. Iba-iba wika tayo ng palagay. Kaya yung palagay ng mga taong yan, matataas ang mga kaisipan nila. Di kayo na. Di ba? Ganun ba yun? Kung wala kang maisagot, sasabihin mo na lang, di kayo na. Yeah. Ayan, pinost si Judge Cairo. Appeal to authority. He's basically saying, I'm the champion. Therefore, I am right. Instead of answering the argument, he flexes his status. Yeah, it's just a flex of status. Diba? Kung Manny Pacquiao ka talaga, diba? Ewan ko talagang wrong analogy na lang kasi yan
Ako, pwede akong uhugin talaga. Pero, ikumpara mo yung sarili mo kay Pedro o kay Pablo. Ikumpara mo yung sarili mo kay Moises. At ngayon, ikinukumpara mo ang sarili mo kay Manny Pacquiao as if title holder ka rin kagaya ni Manny Pacquiao. Remember, 8 ang division na hawak-hawak ni Pacquiao under his belt at 12 naman sa buong mundo, titulo sa buong mundo. Manny Pacquiao, for all I care, can flaunt his status. Pero ikaw, ano ang napatunayan mo? Kamukha nung sinabi ng ministro mo, sabi niya, di kung kayo ang totoo, kung kinakasangkapan kayo ng Diyos, mangaral kayo. Well, kung ibabalik ko naman sa iyo yan, R. Mangiliman, ikaw ba nangangaral ka? Tanungin ko ngayon sa iyo, ibabalik ko lang sa iyo ang tanong mo. Kailan, mula nang namatay si Bes, si Elio Soriano, kailan ka huling nangaral? Tanungin nga natin, sabi kasi nila, hindi raw sila nangangaral eh. Bakit daw kung hindi naman daw sila nangangaral, bakit daw sila pinupuna? Kailan ka huling nangaral? Kailan mo huling sinunod yung utos ni Kristo na ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa buong sanlibutan? Kasama na ang mga ministro at mga manggagawa. Kailan kayo huling nangaral? At kung totoo yan, 5 taon nang napatay si Bes, kailan huling nagdoktrina ang kinikilala mong leader? Ako lang naman ay nagtatanong, hindi naman ako nang aatake. Sa 5 taon, sabi kasi ni R. Mangiliman tignan natin kung magkakabunga yung inyong pangangaral. Kung kayo talagang sinasamahan, mangaral kayo. Well, I will give you the same dose of your own medicine. Bakit takot? Okay, mali, babaguhin ko, hindi takot. Bakit hindi nagdodoktrina yung kinikilala mong leader? Nagbibigay lang naman ako ng isang malayang pagtatanong at pagsisiyasat. Diba? Bakit? Is there a reason behind hindi nagdodoktrina at yung tape pa rin ng matandang pumanaw na ang ginagamit sa pagdodoktrina? Kung totoo yung claim mo na kung kayo talaga ang sinasamahan ng Diyos, bakit hindi nagdodoktrina yung kinikilala mong leader? Para sabihin mo na mapatunayan namin na kami talagang sinasamahan ng Diyos, mangaral kami. Bakit yung kinikilala mong leader ay hindi nangangaral sa labas, sa loob lang? Meron din naman kaming hawak na video, nakatibayan, siya mismo nagsabi. Di ba? Paano mo tatawaging mangangaral yan? Hindi naman nangangaral. Nangangaral lang sa loob. Sa labas, hindi nangangaral. Diba? Ito lang naman ay mga palaisipang itinatanong namin sa inyo at huwag sana kayong magalit. Kasi yan ang legacy na iniwan sa atin ng matanda Sinabi niya na walang makakatalo sa ating paniniwala at pananampalatayang taglay. Bakit naman ngayon wala na yung long-standing tradition na yon? Iyon ang hinahanap namin